Medyo grueling yung experience nun. Kasi talagang sasalain ka nila eh. Sasalain ka, titingnan kung para ka doon, which is normal din sa ibang kumpanya. Pero kasi, at least sa akin experience ko medyo masakit. Iba yung pagiging grueling ng hanap ng trabaho direkta sa kumpanya mismo at doon sa mga agency. And before that, kasi nga wala pang competition, 30K yung minimum. Oh, malaki yun, no? 10 years ago, 30,000 baht. 30K or Baht more yun, than baht. minimum. Yeah, we're talking about minimum, 30K. Pupunta ka dito, tapos we have like ample time, 90 days. Tapos, teacher ka muna hanggat hindi ka pa. Hindi mo pa makuha yung talagang gusto mong trabaho. Kasi kailangan mo rin kasi kumita, hindi ka naman mag-stay dito para mag-liwalil lang, di ba? So, kailangan mong merong pumapasok sa'yo. Kasi kung i-convert natin ng, baht to peso, di ba? 1.6, around magkano yun? 40,000? Mga 40,000. Oo. Which is, I think, hindi siya average ng sweldo ng teacher sa Pilipinas. Tama ba? Oo, tama. Kailangan mong maabot ang certain position para lang magkaroon ka ng ganong salary. Welcome again sa Tatay Talks. O bago namin umpisahan tong episode na to, so ini-encourage ko lahat ng mga nanonood na i-like yung page sa comment section. Huwag nyo na rin kalimutang i-share kasi malaking tulong sa amin yon. Huwag nyo na rin kalimutan mag-comment ng gusto nyong mga topic para mapag-usapan natin sa susunod na episode. We love your support doon sa previous na video and we hope na supportahan nyo kami sa mga susunod pang episodes. Nag-uumpisa pa lang po kami and we are very excited for you to be part of our journey. Thank you sa lahat ng sumuporta sa amin doon sa previous video. We really appreciate it. At sa mga susuporta pa lang, maraming salamat sa inyo. Sawadee ka. So, ang topic natin ngayon sa episode na to is about career sa Thailand. So, I think maraming makaka-relate dito kasi sa mga gusto na pumunta sa Thailand, sa mga nandito na rin sa Thailand, syempre, meron na rin silang idea kung ano yung mga naranasan natin dito as OFW. But then, yun, nakaka-excite tong topic na to and then sana makarelate kayo. Tsaka controversial. Controversial to eh. Merong mga mapag-uusapan dito na na medyo ewan ko Yeah, it works for us and it doesn't mean na it will work for you. What works for us doesn't mean it will work for you and ganun din. So, ito lang yung mga guidelines, yung journey namin, anong mga ginawa namin, paano namin ginawa. And I would like to share it sa inyo mga guys. Sa akin, right now, nagtatrabaho ako dito sa Thailand as a project manager for a software company. So, bago ako pumunta sa Thailand, meron na akong close to 10 years experience na magtrabaho in different areas, pero mainly sa tech field, sa BPO industry, which is na-discuss ko last time nung nag-usap-usap tayo. So, paano ba nag-start yung career ko sa Thailand? So, actually, wala akong expectations nung pumunta ako dito. Tulad nga na sa previous episode, di ko alam kung anong klaseng trabaho ang magkakaroon ako nung pumunta ako dito sa Thailand. Hindi ko talaga alam. Paano ko nagkaroon ng career? It's all about building connections eh. Yun yung napansin ko. Network. Kasi, pag sumubo ka mag-apply ng normal, meaning yung normal approach, punta ka ng, ano ba yung mga website natin dyan? Jarn. Ayan, ano pa ba yan? JobTopGun, yan mga titingnan mo dyan eh. Ano pa ba? LinkedIn, yan, apply sa LinkedIn. Medyo, kasi lahat ng tao naiisip na yun. So, mataas ang competition. So, yung success rate sa pag-apply ng ganung paraan, medyo mababa. So, lahat ng naging trabaho ko dito sa Thailand is from network and connections na either nakatrabaho ko before, ni-refer ako, or kaibigan ko na alam na may opening dito na fitting dun sa experience ko. Kaya yun. And syempre, dasal.
Dasal, kailangan sanggunin mo sa Panginoon talaga. So, marami akong na-experience in terms of pagpunta dito. Yung not the proper way and also the proper way. So, meaning, meron kang two items na sinabi, which is merong proper way, saka merong improper way. Pwede mo bang i-elaborate yung proper way muna? Okay. So, ang proper way ng pagpunta sa Thailand is through POEA. So, sa POEA, pupunta ka doon, ipe-present mo yung sarili mo with your experience, tapos hahanap ka ng mga job post doon na applicable sa experience mo. Yun yung proper way. And yung proper way, medyo grueling yung experience nun. Kasi talagang sasalain ka nila eh. Sasalain ka, titingnan, kumpara ka doon, which is normal din sa ibang kumpanya. Pero kasi, at least sa akin experience ko medyo masakit. Iba yung pagiging grueling ng hanap ng trabaho direkta sa kumpanya mismo at dun sa mga agency. Iba eh. Ewan ko, siguro sa experience ko, medyo very judging sila. Di ba? Very judging. At binavalue nila hindi nila binavalue yung skills eh. Binavalue nila yung natapos mo. Which is dito sa Thailand, hindi masyadong mabigat yung tinapos mo eh. It's all about what you can do. Tama yung sinabi mo kasi based on my experience, on my previous company, meron kasing mga from my previous job na hindi naman bachelor degree. Pero since naabot nila yung pagiging engineer nila dun sa previous company ko, pagdating nila dito, is engineer sila. So dun mo talaga makikita na iba yung treatment ng Thailand pagdating sa workforce kasi hindi nila binavalue kung nakatapos ka ba ng ganito. Ang tinitingnan nila is talaga yung experience. Which is, kung titingnan mo, is a good advantage. At meron rin namang disadvantage kasi meron rin namang mga Pilipino na, uy, bakit ganito? Hindi naman siya nakatapos. Pero ako as engineer, as merong bachelor degree, pinaghirapan ko to. Pero, bakit siya napakadali niyang nakuha dito? Parehas lang ng sahod, pero hindi siya gumastos ng gantong kalaking pera para lang makapagtapos. Yun nga. So, going back sa normal process, so magsasubmit nga ng proper documentation. So, kung nakatanggap ka na ng trabaho, it takes maybe 1 year bago ka makaalis. Sobrang mahaba yung proseso. Tapos maraming under the table, kailangan minsan bayaran mo yung agency para lang yung papel mo mauna. May ganong factor dun sa proper way. Proper way, pero may improper approach May pa rin. slight. So, ganon. So, ang naiintindihan ko yung mga frustrations ng mga kababayan natin na nababaon sa utang para lang makalis. So, ayun yung proper way. Yun yung proper way. Sorry, medyo bias ako kasi ginawa ko yung proper way. Ultimo dun sa guard. Yung guard papasok ka lang dun sa opisina. Kinokontrol na nung guard kung sino yung papasok at hindi. Isipin mo yun. Magtatanong ka na kung anong kailangan mong gawin. Kailangan mo pang kumbinsihin yung guard. Guard na lang yun So, control niya yung buhay mo yung future mo. Kung sabihin niya, hindi ka pwede pumasok, mag-i-skandalo ka ba? Which is hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin kasi lalo ka mapapahamak. Tama. So, bakit pinapahirapan yung... Yun yung na-experience ko, personal experience ko Magtatanong lang ako sa loob, hindi ako pinapasok kasi wala raw akong appointment. Ini-explain ko, magtatanong nga ako Tsaka ako kukuha ng appointment kung anong gagawin ko. So, ano nangyari? Kumuha muna ako ng appointment, bumalik ako doon, yung appointment 1 month. Pagbalik ko doon, sabi, mali yung process mo. Mali yung pagkuha mo ng appointment. Kumuha ka ulit ng appointment. So, another 1 month. Nakita mo yun. Imagine mo kung yung taong yun is ang layo pa ng inano niya, pinanggalingan niya. Tapos, mare-reject lang pala. Sakit yun, sakit nun. Ako privilege ako kasi nasa Maynila lang. Actually, Bulacan. Malapit pa lang. Paano pa yung mga galing ng Visayas, galing ng kung saan? Pinangutang nila yun. Pinangutang nila. Tapos, ganun lang yung pagtrato.
masakit yun. Hindi lang, yung iba hindi na lang nagsasala, pinagpe-pray na lang. So, yun yung proper way. Okay. Yeah. Pagdating sa improper way, Sa improper way, controversial topic yeah, yan. ano Siguro, kasi- improper way, ako pa rin ba magdi-discuss? Yeah. Alam naman natin pare-parehas yan. Improper way. Sige, itakil ko. Kasi, here's the thing kasi, dahil nga, yun nga yung ganun yung experience mo eh. I mean, ng mga gumagawa ng proper way. Ang dami mga roadblocks. Yung mga iba doon, like, hindi mo na kayang kontrolin. So, gagawin mo is yung thing na kaya mong kontrolin. May mag-shortcut ka. So, what's yung improper way is yung pupunta dito na naka-visa. Tourist. Tourist visa. Then, yung before that, like long time ago, like 10 years ago, na 90 days pa, visa on arrival, 90 days. Hindi pa ganun mahigpit dito. So, ang daming mga nagpupunta dito na nagbabaka sakali talaga. Eh, why not? Kasi may 90 days ka eh. So, you have, may ample time. Ample time na makahanap ng, ng trabaho. And 10 years ago, wala pang yung competition, wala pa talaga. Ito yung mga nabalitaan ko, like, because I'm here more than 10 years na. Dati noon, teacher talaga ang mabilis makakuha ng trabaho as a teacher, English teacher. And before that, kasi nga wala pang competition. So 30K yung minimum. Oh, malaki yun, no? malaki. 10 years ago, 30,000 baht. 30K or Baht more yun. than Baht. minimum. We're talking about minimum, 30K. So, paano pa kung Yeah. specialized ka? Exactly. So, yung mga, let's say, mathematician, ganyan. So, yung mga specialized, mas makaka-demand ng mas mataas. So, okay. So, pupunta ka dito, like, balik tayo sa, sa improper way. So, pupunta ka dito, tapos, we have, like, ample time, 90 days. Tapos, teacher ka muna hanggat hindi mo pa makuha yung talagang gusto mong trabaho. Kasi kailangan mo rin kasi kumita, hindi ka naman mag-stay dito para magliwalil lang, di ba? So, kailangan mong, meron pumapasok sa'yo. So, teacher ang lagi ang trabaho na pinakamabilis. Then, yun nga, dahil doon, ang dami nang nakaalam na, oy, ang dali pala ng teacher. English teacher, ang dali pala. Tapos, Thailand, 2 hours and 40 minutes sa Pilipinas. So, bagay yung traveling time, mabilis lang. Oo. Tapos, wala pang mga interview noon, kakagad. I mean, 90 days report, 90 days visa on arrival. Kakagad. Wala pang 90 days din yan. So, ayun na, nagdagsaan na. So, naging, kumbaga, nagkaroon na ng competition. And then, dahil doon, yung mga ibang mga school, kumbaga, nag-try na, what if offeran ko to ng dahil ang dami nyo naman eh. So, what if offeran ko to ng less than 30K? Dun pala yung nagsimula. What if offeran kita ng, let's say, 25? maraming kumagat. Yun. So, ngayon bumaba ng bumaba. So, meron pa rin kumakagat. Ba, 25K may kumakagat? Hindi. Kasi syempre, malaki na rin sa Pilipinas yun. Kasi kung i-convert natin ng baht to peso, di ba? 1.6. Around magkano yun? 40,000. Mga 40,000. Exactly, oo. Which is, hindi siya average ng sweldo ng teacher sa Pilipinas. Tama ba? Oo, tama. Kailangan mong maabot ang certain position para lang magkaroon ka ng ganong salary. Tapos, I mean, syempre, depende rin yan, private or public. Pero, kumbaga, yung kunyari sa Pilipinas ka nag-work, ang dami mong estudyante na i-handle, tapos ganun lang yung sweldo mo, di ba? Tapos kung dito, hindi naman, that time, hindi naman siguro ganun karami. So, syempre talaga, hahagatin mo yun. So, 25, okay, may kumagat. Ito pa, so, nakaisip uli na what if babaan pa na 20? Dyan na may kumagat pa rin. So, kaya yan, kumbaga naging race to bottom na. Kumbaga, kasi alam na may kakagat. May kakagat at may kakagat. So, in a way, okay, na-shortcut mo nga yung yung pagpunta mo dito. Pero,
yung nangyayari na ngayon, yun nga lang is naging race to bottom na yung salary. And up until now, meron pa rin, merong kumakagat pa rin. Kasi yun na yun eh. And alam na ngayon ng mga schools na ganito yung laruan. Kayo. Then, from there, pag nakakuha ka na ng trabaho, madali na lang din makakuha ng work permit. And pag nakakuha ng work permit, pwede mo na ngayon dalhin yung family mo here. May sponsor mo sila. Okay. So, yeah. So, yun nga, hindi lang maganda is at first, kumbaga magti-TNT ka kung hindi mo nakuha yung Trabaho. Oo. Okay. Pero that time 90 days makakuha trabaho, which is sobrang opposite na ngayon kasi 30 days na ngayon and sobrang ganun pa ang competition. Pero I do understand na meron pa rin at meron na gusto pa rin mag-try kasi nga naman is yung kumbaga yung na-earn mo sa Pilipinas compare dito mas malaki pa rin yung kumbaga hindi ko masabing well compensated pero at least pwede kang with that amount of money pwede ka nang magstay dito sa Thailand. So, Tanong ko lang, Idol, sinabi mo na yung sa pera, di ba? Yung cost of living, di ba, dito sa Thailand, hindi siya katulad sa Pilipinas. Oo. Di ba? For sure, oo. Yep. Ano masasabi mo dyan sa cost of living? Ikaw, Brother Erwin. Sige. Ikaw, Brother. Sige, okay. Since I'm already working here for almost 6 years, so i-share ko na kung ano yung mga experience ko dito. Actually, hindi ko naman siya masasabi na mahal talaga. At hindi ko rin naman siya masasabing mura. Kasi if ako ang personality ko is dati nung nag-uumpisa ako magtrabaho dito, palagi ko siyang kino-convert eh. So, ganun yung mindset ko. Pero since si Jincy nanonood, alam niya na dapat hindi iwasan mo yung mga... hindi dapat i-convert yung mga ganon. Kasi unang-una nasa Thailand ako, kung malaki ba yung expenses dito, masasabi ko na pareho lang. Pareho lang. Merong mga items na mas mahal at mas mura dito, katulad ng, for example, sa pagkain o kaya sa mga noodles o kaya sa mga restaurant. Hindi naman pala restaurant, kumbaga parang simpleng mga kainan. Sa Pilipinas, I believe, kailangan mong gumastos ng at least 50 pesos para magkaroon ka ng decent na pagkain. Pero dito, para mabusog ka, yung mga okay na noodles at mga may rice nilang dishes dito, at least mga 20 to 30 baht okay na. Pero kung i-convert mo nga, isipin nyo, 30 is equal to ganun din. 50. Okay? Pero yung serving tsaka yung presentation, Correct. diba? Parang pag nakita mo yung pagkain, sorry to cut you off, pero pag nakita mo yung pagkain, although same price, nakita mo made with love. Hindi tinitipid. Hindi tinitipid. Tsaka, hindi rin basta inabot na lang sa'yo, yan, kainin mo na. Hindi ganun eh. Talagang makita mo yung itsura ng pagkain. Ano ba tawag nila doon? Instagrammable. Okay. Diba? So ngayon, ang feeling mo pag gumagastos ka, worth it. Diba? Yun lang. So, yun nga, kung compare naman sa Pilipinas, merong mga nagsasabi na mura dito. Siguro, dahil siguro nakapagbakasyon sila dito, at syempre, pag magbabakasyon tayo dito, meron namang nakalaan talaga. May budget dyan eh. May budget, tama. Pero since meron tayong pamilya dito, yan gusto ko. kasama, kailangan natin i-budget yung mga bagay-bagay. Okay? So, yun ang masasabi ko. At least, parang tingin ko average, pero may mga items o may mga kailangan pa rin bilhin na medyo mahal at meron ring mura. So, yun ang opinion ko. Pero, ewan ko kay Bro JC. Okay. So, for me, like inflation, na-feel namin, kasi let's say, mag-grocery kami. So, budget namin like 1,000 or 2,000. That time, yun nga, pag 2,000, punong-puno. Kung magkakuha na lang, hindi ka conscious kung magkano yung presyo. So, yung nagkaroon ng
inflation, naging, kumbaga, conscious kami sa mga, sa mga presyo. Pero, kumbaga, hindi namin ganun na-feel. Medyo okay pa rin yung mga yung pushcart namin, mga binibili namin. And then, good for pa rin, let's say, yung grocery na to, good for 1 month. Ganun pa rin, minsan sumusobra pa. So, sorry bro, I cut kita. Sa 1 month na budget, sa 1 month na kinokonsume nyo, gusto ko lang malaman na para magkaroon ng idea yung mga audience natin. A family of 3, okay? Siyempre, depende yun sa lifestyle. Pero tanongin kita sa iyong experience, magkano yung budget nyo for 1 month? Naglalaro siya from 1.5 to 2K. May nagko-comment na Hindi kasi ako Baka para sa'yo lang yan. Naghahawak ng pera. Pero pag nakikita ko, kasi conscious kasi yung asawa ko, kahit naman hindi pa inflation nun. So talagang inano. Pero let's say, for 1 month siya, bro. For 1 month? For 1 month. Okay, cut muna kita, bro. Para sa akin kasi, Sige. yung 1 to 2K, gastos namin siya ngayon for 1 week. Okay, so kinuri ko na asawa ko eh. So, mas alam niya. May nasa background na. So 1K, tama? 1 to 2. Okay, same siya. Kasi tatlo ka rin nga pala, John, you, and Jean. Yep. Kaya ganun din. So, naglalaro 1K siya. per week, parang gano'n. So, maximum for 1 month is So that will 8K. Maximum. Yeah. Okay. So, Approximately. 4 to 8K. Yeah. Okay. Si Bro Bogs. Malaki ang family nito. Okay. Medyo malaki yung family ko. Family of 5, 3 kids. So sa akin, nonod misis ko eh. Dali lang Actually, nasa Excel sheet yan. Medyo malaki. Medyo malaki yun sa amin. Kasi may newborn kami. Correct. Tapos, lakas kumain ng mga lalaki yung anak ko. So, yung sabihin na nating times 4. Ooh. Times 4 ng Kaya pala kailangan niya ng Excel sheet. times 4 nung Tsaka, yun. Kasi, maraming kumakain. So, correct ko lang yung information. This one is for foods and grocery. foods only. Okay, grocery. So, Grocery. correct lang yung information. Kung nagbabalak yung mga manonood dito o yung mga nagbabalak na dalhin yung pamilya dito. So, magkakaroon na kayo ng idea kung magkano talaga yung cost of living dito. Roughly. Okay. Roughly. So, although ganoon, medyo malaki kasi nga syempre big family. Ang maganda naman dito sa Thailand na napansin ko, i-add ko lang, is yung bills. Hindi ka bibil dito. Sa Pilipinas, bumibili ako ng kuryente, 10,000, 12,000 pesos. Okay. Isang buwan. Dito, pinakamalaki na siguro yung 3,000, 4,000 baht. Pinakamalaki na yun kumbaga may guest ako noon. Pero yung normal namin, parang mga 2,000, 3,000 baht Sa amin kasi, electricity rin, umaabot lang siya ng average. Although may aircon kami pagkatapos, si John D, sa kanya yung 2 TV eh. Umaabot kami na at least mga 1.5 lang. Sulit Parehas sa Depende amin. yata sa lugar. Well, sa amin naman, okay, 2. Kapag, let's say ganito, okay. Kapag kasi kami, wala pa yung mga in-laws. Kasi iba pa yung pag in-laws nandun eh. So, kami lang, family. So, isang aircon sa umaga. Okay, let's say yung bakasyon, yung gamit na gamit. Bakasyon yung anak ko. So, pag umaga, open yung aircon. Tapos pag dun sa sala, then pag gabi, open yung aircon sa master's bedroom. Like, then kami, work from home kami. So, talagang, yun, like, lagi may aircon, no? So, yun, nasa 2K, ganyan. Okay. Then, eto naman, pag nandito na mga in-laws namin, syempre, pasyal-pasyal, ganyan. So, bababa siya. Bumababa. So, ang max go nasa 2.5, ganyan. Yun na yung max namin. Talagang yun,
yung 24/7 yung halos Ano, yung parang mall. nagkasalitan. Parang mall na Oo, yun. nagkasalitan yung aircon. Pero, still. Still, Diba? hindi ganun kalaki, brother. Yeah. Internet. Correct. Internet, Yeah. how much? Internet. O sige, sabihin mo siya, Sige. pababaan tayo. Fiber ba yan? Sa amin, AIS, umaabot lang ng magkano. Ang binabayaran ko lang monthly is 459. 459 lang. 459 na. Oh. Ilang MB yan? 25 MB. 25. May up and down pa yan. Ay, sorry. No, it's not 25 Mbps. Sorry. 100 Mbps. Sorry, wala pala ditong 25 Mbps. Oh. Okay, tama. Ano yung infrastructure nila? Medyo Advanced Advanced talaga sila. dito. Biro mo, 459. Kalahin. Ikaw Share ba? ko lang bro, ay gawa Sige. ng tawag dito. Since napag-usapan yung sa internet kasi kahit dito cellphone ang gamit mo, parang hindi ka naka-cellphone. Oo, yan. Tama? Oo. Node ka na YouTube, mag-download ka na, ano, parang hindi ramdam. Hindi nagba-buffer. Oo. Walang buffering or walang loading. Dire-diretso. At saka, ito pa kagandahan. Kapag let's say, member ka ng AIS, or let's say True, pagpasok mo sa loob ng mall, meron Oo. kang Freebie, no? free. Oo, yan. Connect ka sa kanila. So, meaning to say, kung ayaw mong magamit yung data mo, let's say hindi ka naka-unlimited, pwede mong gamitin yung free na internet ng kung saan ka naka-subscribe. Iba yung yes. advancement ng internet. Sa akin, 600. 200 Mbps yun. Diba? Okay. Biruin mo yun. Sa Pilipinas, magkano binabayaran ko? Parang 3,500. Teka, fiber ba yan? Fiber. Oo. Fiber. Pero inabutan ko pa yung technician para kabitan lang ako. Alam mo yun? Oo. Imbis na libre, free installation daw. Hindi, sir, medyo mahirap. Alam mo yung mga banat na, sir, medyo mahirap. Dadagdag tayo ng kable, mga ganyan. Alam mo yun, laging kailangan may padulas. Sorry po. Dito hindi. Tsaka yung pag tinawagan mo, nasira po yung kumakatok na gabi. Tama. Nandiyan agad sila. Diba? True. Oo, At saka yun. kumbaga, kung may malakas man yung ulan or Oo. mahangin, ganun Hindi pa rin apektado, yung no? Sa atin, pagka umulan na, patay tayo. kamot ulo ka na eh. Tapos let's say sa condo, kasi sa condo kasi dito, yung ginagawa nila is may abang na. So, kumbaga kung anong kunyari, AIS. So, lahat ng mga nasa building, AIS lahat yan. Pero, kumbaga kung isipin nyo, naghahati-hati kayo sa data dahil nga kasi same AIS. Pero hindi nyo ramdam, same speed pa rin. Baga sa umaga, ang bilis. Pagdating sa hapon, bumabagal na sa gabi kasi dumadating na yung mga tao, di ba, gumagamit. Hindi mo mapapansin, ganun pa rin yung niya. Yung bilis niya. Tsaka, i-add ko lang dyan, no? Yung mga hindi natin na-highlight is yung mga freebie dito. Correct. Madaling sumaya dito sa Thailand. Kahit wala ka masyadong pera. Kasi ang daming libreng puntahan dito. Libreng playground sa mga bata. Diba? Pupunta ka lang ng mall. Pwede na sila magtampisaw sa mga ganito. Yung may mga tubig-tubig. Hindi nagagalit yung guard. Okay. Diba? Ang daming libre. Oh, di ba? Sa Megabang na. Halimbawa, wala ka masyadong budget. May libreng bus. Baba ka lang ng tulad ko. Lalakad lang ako. Dumsok. Libre na yun. BTS station. Ha? BTS. BTS. Diba? Libre. At saka, kung gusto mo talaga yung malayo ang mga, may libreng bus sila. Libreng bus. Yun nga lang, medyo mainit, hindi aircon. Pero, from point A to point B, makapunta ka. Kahit wala kang pera. Correct. So yun, napag-usapan natin yung tungkol sa pagka food allowance, internet. I think better to tackle also kung how much yung tirahan. So alam ko iba't iba. Iba't iba yan. Iba't depende iba. sa location. Pero para lang magkaroon ng idea yung audience, for me, may current condo rate is around 7,000. Okay? Bro, JC? Sa amin, kasi nasa city talaga kami. Namin yun eh. Kasi, na-compare namin. Kasi before kasi nasa parang outskirt kami between ng province at saka ng capital ng Bangkok.
So, ang layo ng difference. But anyway, since nag-move na kami sa pinaka-heart ng city, nasa 19, 19K a month. Okay. Ano yan? From- Two bedroom na yan, di ba? 2 bedroom, tapos 2 bathroom, tapos ilang square meters, sorry? 60 Oh, square meters. malaki. And, ano to? Compare before na, kasi nga, location namin nasa outskirt na, nasa 12 to 13. No? So, laki ng difference yan. Tapos, tumaas din siya eh. Before, 18K. Tapos, meron siyang tendency na, kasi nag-request yung landlord na after 2 years, kailangan namin I-increase. to Dahil nga sa 1K. inflation. So, parang ganun. So I think kay bro. Sa akin, dito ako sa lugar na to, medyo medyo high-end siya. Kasi siya nasa lugar naman siya ng tech, ang tawag dito tech campus. So, ang ranges dito, may 2 bedroom ako, 2 bathroom, pero mas maliit, 46, 47 square meter. 25 naman. 25. Siyempre, depende pa rin yun sa pipiliin nyo na location. yun. But if you're going to work here and look for a makakatipid na tirahan, ang average dito is around, maybe makakuha kayo ng 6K. Meron. Pwede. Actually, mataas pa yung 6K. Siguro kahit mga 4 meron eh. Yeah, kung hindi Four. ka naman ganun ka. Kung mag-isa ka lang, Yep. Kung hindi ka masyadong, let's say, 3, 4. 3, 4, di ba meron? Yep. Posible yun. Meron nga mga apartment, sorry, nag-search ako dati eh. Kung yung trabaho mo o yung work mo is malapit sa apartment, meron nga 2,000 lang eh. Meron. Yeah. Pero, this 2,000 baht na apartment is wala pa yung mga gamit. Para lang hindi mag-expect. Unfurnished. Unfurnished. Correct. Yes. So, kayo na magdadagdag ng gamit. Pero, along the way naman, kung tatagal kayo dito, yung gamit naman kasi, Eventually, bibili ka. Nagiging na yung bahay mo. Na magkasya. Ganun. Kumbaga, ganun yung experience, ganun yung bahay talaga dito sa Thailand. Yeah, and temporary lang naman din yan. Let's say, kumikita na kayo, then you can upgrade. Pero kung let's say talagang nagtitipid kayo, so, ayun, yung ba nga, nagsishare pa eh. Sharing. Sharing kayo. Tsaka maganda din yun. At least may support system ka. Pag may kasama ka, meron kang nakakausap. Kasi hindi sila nag-i-English eh. Yeah. Yung sa SWD, sa Facebook, kumbaga nagpo-post sila na, sino interesado na yung sharing na let me know, parang ganun, mag-share na tayo sa accommodation dyan. So, para makatipid. So, alam mo naman tayo mga Pilipino, madiskarte tayo. Diskarte. Yan, speaking of diskarte, ibabalik ko lang yung topic natin. Gusto ko, i-share natin yung, budget natin nag-start tayo dito. Paano ka nakasurvive? Diba? Yung mga first days. Kasi syempre yan, mga taong gusto pumunta dito. Diba? Gusto yung magkano ba yung ginagastos mo? Day by day. Magkano sa agahan, magkano sa tanghalian, sa pamasahe, and everything. Para magkaroon lang na idea kung how to survive ba yung first few months mo sa bangko. Ayan. Ayan na, si Bro Erwin na. Okay. So, based on my experience, since matipid ako, alam ng mga nanonood dyan, sa mga nanonood dito na kilala na ako ng matagal. So, matipid akong tao. Pero previously yon, pero ngayon kahit pa paano naman nakakaluwag na. Last time, ang budget ko sa company, although libre yung lunch. Libre lunch Libre lunch sa company na pinag-trabahuhan ko. Nag-allocate ako ng at least 100 baht. 100 baht. 100 only. Sa buong araw na yan? Sa buong araw na to. But, take note that yung company is merong free shuttle. May libreng Free shuttle. And then, with sundot, papunta ng trabaho at pauwi yun. So, wala akong problema sa transportation. Pagdating naman sa pagkain, yung 100 baht, I believe it's sufficient na. Kasi unang-una, kung lalabas ako ng company,
at bibili ako ng pagkain sa labas. So, kung gusto mo talaga ng medyo masarap na pagkain, at least mga 50 baht. Kung 50 baht, at meron ka pa ulit na 50 baht, so makakabili ka pa ng drinks o tea. So, I think... magkano ba yung tea? Tatanungin kita. Depende rin yan. Depende. Kasi diba? may mga tea dito na nagbebenta ng 30, 50, depende sa pangalan. May 20 pa nga, may 15 pa. Depende yon. So, I think 100 baht is enough for me, but iba-iba tayo ng lifestyle. So, maybe 100 is not fit for Bro Jason and Bro Bog. So, I don't know, but for me, is 100 baht is enough for me. I think JC can able to give an opinion. Nag-start ka, yung first stint, Well, kasi first off, I thank God kasi yung family ko kasi, yung daddy ko kasi nauna dito. So, kumbaga, meron na kaming, si daddy, kumbaga, may sarili na kaming tirahan na hindi na ako kailangan maghanap ng sarili kong tirahan, gano'n. Pero yung, nung nag-start na ako magtrabaho, ito ka ba sa aking trabaho, 100 din. Kasi, wala kaming free shuttle. Nagmumotor lang ako nun eh. So, yung 50 baht, like, lang naman yun, every other week. Kasi yun yung gasolina na sa motor. 50 baht, full tank na eh, ng gasolina. So, good for 1 week na yun, depende sa distance. Then, yung pagkain, 30 baht. So, like, the 80, tapos yun, yung 20, pag let's say, in between ng habang nagtatrabaho, nagutom ako, pupunta ako 7-Eleven. So, ayun, drinks. Ganyan. So, 100. Napaka lalaki naman ng mga budget nyo. Pero, makakat mo yan kung marunong ka magluto talaga. Hindi ako marunong magluto eh. So, let's say, magbabaon ka, ang laking tipid. Diba? Hindi mo na kailangan lumabas para So, I think... sa akin, nung nagsisimula ako dito, maniniwala ka ba? 50 baht ang budget ko. Wow, half natin, ha? 50 baht. Kasi, bum ako nun. Naghahanap ako ng trabaho. Di ba nga, nakwento natin sa previous podcast. Di ba? So, hanap ako ng trabaho. At nung pumasok na ako sa trabaho, nadala ko yun. So, ang diskarte ganito. Dito sa Thailand, meron yung tinatawag na yung mumuyang. Muyang. Muyang kay Niyo. Yeah. Masarap yan. Sorry. Muping. Muping. Barbecue na nasa stick. Okay. So, sa umaga, isang barbecue, tapos sticky rice lang ako. Which is ang sticky rice, napakabigat ang bigat sa tiyan. Busog na ako nun. Goods na ako nun hanggang alas 3 ng hapon. Diba? Magkano nga ulit yun? Pumapatak yun. Dati at that time, muping, parang 7 lang. 7 yung muping, 5 baht yung kaniyaw. Sticky rice. Yun lang. Banat. Magkano lang yun? Parang 15 lang, di ba? 15. Tapos, tubig. Magkano lang naman tubig dito? 6. Di ba? Di ba? Noon, at that time, nagsisimula ako 6. Di ba? Magkano yun? 20. Tapos yung mga pinupuntahan ko pa, sinasakyan ko yung may number na bus yan, di ko na matandaan. Yung free bus. Okay. Papuntang, Samut Prakan, Kinkao. Okay. 25. Diba? May number nga yan. Free bus. Di ba? Walang cost. Di ba? Yun nga, lakad kang konti. Ganon. Siguro mga 1.5 year. Ganon. Yun nga, medyo fit ka nun. Dalawang kain ka lang. Di ba? Isa sa, mga 11, isa mga 5, ganyan. Moving yan. Moving, kay Niyaw. Minsan pwede po pa i-change. Kung gusto mo ng medyo iba namang texture, yung chicharon nila maninipis. Chicharon na maninipis? Yung mga sa mga vendor. Fried ba yan? Fried. Okay. Pero medyo mataas na yun ngayon. Mataas na ngayon yun. Pero at that time, mura yun. Yeah. Medyo nakapag-ipon-ipon ka konti. Ganun. 50 baht makakasurvive ka. Right. So, pero talagang yun. Talagang namamaluktot ka nun. Namamaluktot ka nun. So, meaning in average or bottom line, if we are going to have a budget for 1 month,
Magkano yung budget Kung ikaw lang mag-isa. kung ikaw lang mag-isa? Oo. Para magkaroon ng idea yung audience Oo. natin. So, Bro, Jog. Sa akin kung talagang at this time ba itong kasi iba na bilihin ngayon eh. Ang moving kay Neo ngayon 20 na eh. Minsan 25 pa depende sa lugar. So kung gano'n, hindi na 25 plus. So dalawang kain kang gano'n. May nating ngayon yung 50 mo 100 na kailangan mo per day. So, sa loob ng isang buwan, at least 3K. Oo, 3K. 3K. Ano lang yun? Pagkain lang yun. Tsaka, to move around, maraming libreng dito eh. Sasakyan. Yun nga, pipila ka, pero meron. So, if I'm going to calculate that one, 2K to 3K for Oo. the food, at Oh. kung hahanap ka naman ng accommodation mo, pagpalagay natin average around 4,000 to Oo, 7,000. pwede. Pagpalagay natin, sabihin natin nag-iisa ka lang, 4,000. So, 7,000. Oh. At kung mag-allocate ka ng budget mo para lang sa kasiyahan mo o kaya kung gusto mo mag-alagala, at least 2K, I think is enough. Actually, 3,000. Sige, sabi mo na, konsinte, 3,000. 3 Gismil. 10,000 is enough for 1 month, right? Yeah. Oh. Okay, so meron pang bills, extra bills. Like, yung kuryente. Kuryente, yan. Ano to? Tubig. Oh. Yung Internet. padala sa Pinas. Yun ang ano. Medyo, Oo. So it's not a good idea talaga na tumanggap dito ng sahod na at least 25. hindi. Tama ba? Ano yun? Bearable naman Bearable, siya. pero Oo, kung hirap. let's say ano. Ano ka ba mag-iipon? Kung, hindi, ibig sabihin, yun muna yung magiging stepping stone mo lang yun habang naghahanap ka pa ng mas magandang offer. Pero let's say yung ano na yun, forever na yun, na ganun lang. Tapos, hindi. Goods yun, 1 year lang. Oh, tapos, kung may pamilya ka pa, mahirap. Kasi if I'm going to calculate our expenses as a family, di ba? I think around isasama ko ba dito yung tuition ng anak o wag na muna? I think iba pa yan. Mahal ang yun yan ang mabigat, challenging yan. Yung So, pag-aaral. okay, ang mangyayari niyan, kailangan dalawa kayong kumikita. Hindi pwedeng isa lang. Okay, so yung pag-aaral, sobrang, yan ang hindi ko maintindihan dito sa Thailand. Kasi, ang mahal niya talaga, especially in our case na mag-asawa, gusto namin kasi, ayaw namin tipirin yung anak namin pagdating sa education. So gusto namin yung international. And yun ang next topic natin. Kasi masyadong maraming information na naman yan. Hindi kaya ng isang podcast. Kasi maraming factors na kailangan mo i-consider bago ka mamili ng school. Exactly. Okay? So to summarize yung episode natin, ang budget lang sa isang buwan, for me as a family, I think kung kasama na lahat ng expenses as a family para magkaroon kayo ng idea, at least 15 to 20K to start kasi kung soloist ka at nag-iipon ka naman, at least mga 10K, di ba, good na siya. Pero hindi naman ibig sabihin na yun na yung kukunin mo sa sahod. Kasi syempre may certain goals ka di ba? So wag kang kukuha ng ganong kababa, at least 3 times nung operational cost mo. The rule of 3 sa akin kung magkano yung gastos mo, dapat 3 times nun yung naipapasok mo. And kasi yun nga, yung 10K, parang sineset up mo sa yung sarili mo to fail. So know your value. So kailangan mong i-emphasize sa kanila na kaya mong gawin yung trabaho mo. So ano mo lang, kailangan lang din na, well compensated ka. So I think we can able to end up this podcast, and then sa susunod na episode, since nabanggit namin yung tungkol dun sa schooling, magandang topic yan. So yun ang magiging main topic natin. And then thank you sa mga nanonood. Sabi ko nga kanina, paki-like nung page namin sa comment section para magkaroon kayo ng idea kung kailan kami nagpo-podcast at kailan kami magpo-post ng mga pinag-uusapan naming topic. And then thank you na rin sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa. Siyempre. Maraming salamat. And then sabi nga ni Siba, nagsabi kanina si JC o Siba na excited kami sa siyempre. Excited kami sa mga pwede pa natin pag-usapan in the future
Then sana samahan at suportahan nyo kami. Okay? Easy bro. So, yun lang muna, ano? So, stay tuned. Marami pang mga topic kaming itatakil and hopefully, may natutunan kayo with itong current podcast namin and we'll see you soon again. Sa akin yun nga, maraming salamat. Ang ganda nung first response nung earlier episode Oo. natin. Maraming salamat sa lahat ng nag-share, nag-like, family and friends. Thank you so much for our support. Tulad nga ng sabi ni Bro Erwin tsaka ni Bro JC, we're just starting this journey and we want you to be a part of it. And thank you for being a part of it. Maraming salamat po. And all of this para sa amin is just to glorify God as well. Laki ng pasasalamat namin sa Panginoon at inalaw kaming makapag-discuss ng ganitong mga topic and may share sa inyo. And ang purpose is to inspire, to motivate, and also yung feeling na na nakikinig ka sa mga tito mo nagkukwentuhan. Yun yung actually gusto namin i-achieve. So, maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Alright, So, see you next episode and then thank you again. God bless. Ready, Kap? Okay.